Anumang pinagpalibang pagtutuwid ng magulang sa anak, hindi na mahahabol. Sa lahat po ng mga magulang, tandaan nyo, pag ang bata hindi mo hinubog habang bata, hindi mo na ito magagawa pagtanda niya. Gaya po ng madalas na sinasabi ng mga matatanda, ang kawayan kailangang hutukin hanggat bata pa. Dahil pag ito'y matanda na, mababali na pag hinutok mo. Napakaganda yung pananaw ng mga nakakatanda sa atin. At gaya po ng sinasabi ng ating text, supilin mo ang iyong anak habang may pag-asa pa. Yung mga maling ginagawa ng anak mo ngayon, huwag kang matakot na itama. Kasi, mas mabuti na maitama mo na siya ngayon kesa pagsisihan mo sa bandang huli na hindi mo tinama ang iyong anak at napariwara ang kanyang buhay. Ano pinapakita rito ng Panginoon? May panahon lang sa lahat po ng mga magulang, may panahon lang para masupil ang anak. May panahon lang para maituwid, mahubog ang anak. At paglipas nung panahon na yon, hindi mo na yon maibabalik. At ang pinakamalungkot sa lahat, pwedeng magulang pa ang nakapagpahamak sa anak dahil hindi niya sinupil, hindi niya itinuwid ang kanyang anak sa panahon na dapat itinuwid ito. Pwedeng magulang pa ang makapagtulak sa anak sa sirang pagkatao kung hindi mo susupilin, itutuwid ang mga mali ng anak mo ngayon. At sa huli, pwedeng magulang pa ang masisi ng anak. Bakit hindi siya tinuwid, dinisiplina, at pinayuhan ng nasa mali ang kanyang anak? Tandaan niyo po, pwedeng sa huli, bilang magulang, ikaw pa sisihin ng anak mo. Another thing, bakit may mga anak na normal na lang sa kanila ang pag-sway sa magulang? Impluwensya ng iba. Sabi nga doon sa 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama nakakasira ng mabuting pagkatao. Alam niyo po, sa lahat ng anak, pwede kang masira o mabuo dahil sa mga taong pinili mong makasama. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Pansinin niyo, hindi lang pala yung pagkukulang ng magulang na madisiplina ang anak, bakit ito nagiging masuwayin, kahit pala yung mga maling tao na nakakasama ng isang anak, nagiging dahilan bakit nagiging masuwayin ang anak mo. Kaya nga sa mga magulang, tingnan mong mabuti. Kung nagiging mabuti ka namang magulang, pero yung anak mo masuwayin pa rin, tingnan mo sino yung mga kasama niya. Tingnan mo sino yung mga kaibigan niya, sino yung mga barkada niya. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Alam niyo po, una, hindi lahat ng tao dapat samahan sa mga anak. Tandaan nyo, hindi lahat ng tao dapat samahan. Hindi pag ang isang tao makakasira sa pagkatao mo, dapat hindi mo sinasamahan. Pag ang isang tao makakasira sa buhay mo, dapat hindi mo sinasamahan. Pag ang isang tao makakasira sa pangarap mo, sa kinabukasan mo, dapat hindi mo sinasamahan. Dapat ngayon pa lang, bilang isang kabataan, maging responsable ka na sa pagpili ng mga taong pipiliin mong makasama. Dapat ngayon pa lang, maging matalino ka na, sino ba yung gusto mong maging kaibigan o maging barkada? Pagsisirain ka nito, huwag mong samahan. Pagsisirain ito yung pangarap mo, huwag mong samahan. Pagsisirain ito yung kinabukasan mo, huwag mong samahan.
napaka-importante na tinitingnan natin, sino ba yung mga kasama ko sa buhay ko? Ikalawa, alam niyo po, hindi lahat ng bagay pinakikibagayan. Tandaan nyo, sa lahat ng mga anak, hindi lahat ng uso dapat sinusunod. Sino naniniwala? Hindi lahat ng sikat ngayon dapat gayahin. Niniwala po kayo doon? Sa mga kabataan? At sino naniniwala? Hindi ko mo ginagawa ng iba, dapat gawin mo na rin. Kasi nga ito ang totoo, may mga uso na dadaling ka sa pagiging masuwayin sa magulang mo. Pansinin nyo, nauso yung iPhone, gusto mag-iPhone na kahit hindi kaya ng magulang. Totoo po ba yan? Nauso yung staycation, gusto pa mag-staycation kahit tambay lang. Gusto pang bumayad. Nauso yung joyride, kahit na wala namang motor, alam niyo po, minsan kahit na pinipigilan na ng magulang, anak, huwag ka nang mag-helmet. Wala ka namang motor. Minsan may mga anak, pinipilit yung gusto kahit na hindi dapat. Alam niyo po, sa mga anak, try to reflect sa mga pinipili mong makasama sa journey mo. Kahit na yung pipiliin mong boyfriend, girlfriend, since iyon naman ay talagang reality ng buhay, darating naman talaga sa punto na makakaranas ka nun. Walang masama doon, pero piliin mo, tama bang tao to para sa'yo? Huwag ka naman dumating doon sa point na walang maging tama sa'yo. Mamili ka lang ng tama para sa'yo. Yung hindi ka sisirain ang pangarap mo, ang kinabukasan mo, dapat iyon ang pinipili mo. So, pag yung mga taong kasama mo ngayon, dinadala ka sa pagkasira ng pagkatao mo, lalo na ng relasyon mo sa iyong magulang, sa pagiging masunuring anak, iwan mo yung taong yan. Layuan mo. Pag yung taong kasama mo ngayon, dinadala ka lang sa pagkasira ng pangarap mo, layuan mo. At pag ang taong kasama mo ngayon, dinadala ka lang sa pagkasira ng kinabukasan mo, layuan mo. In short, piliin mo lang yung dapat mag-stay sa buhay mo. Piliin mo lang yung dapat mag-stay sa journey mo. Dahil hindi lahat pinipili. And another thing, bakit maraming mga anak patuloy na nagiging masuwayin sa magulang? Impluwensya, hindi lang ng magulang, impluwensya, hindi lang ng iba, kundi impluwensya ng sarili niya. Proverbs 1, chapter 1, verse 8 to 9, sabi doon, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Totoo po ba? May mga anak, sila mismo dahilan bakit sumusuway sa magulang. Mabuti naman ang payo ng magulang, mabuti naman ang pagdidisiplina ng magulang, mabuti naman yung mga kaibigan, pero bakit naging masuwayin pa rin? Simply because siya mismo ang pumili na suwayin ang magulang. So, alam niyo po, ano tong impluwensya ng sarili? Una, may mga anak, mas magaling pa ang tingin sa sarili kaysa sa magulang eh. Totoo ba yan? Sino pa aminado? Minsan ang tingin mo sa sarili mo, mas magaling ka pa sa magulang mo. May mga anak, mas magaling na tingin sa sarili kaysa sa magulang, lalo na nung nakapag-aral na. Totoo po ba yan? May mga anak, mas magaling pa ang tingin sa kanilang sarili kaysa magulang, lalo na nung yumaman na. Nung magkaroon na ng mas maraming pera, nung mas maging matagumpay na sa buhay. Ang problema, tandaan nyo po, sa lahat ng mga anak,
Walang anak ang nagtatagal ang galing nang hindi marunong tumanaw sa magulang. Walang anak ang nagtatagal ang yaman nang hindi marunong magpala sa magulang. At walang anak ang nagtatagal ang tagumpay nang hindi marunong isama ang magulang sa tagumpay. Pag ikaw ay yumaman, gumaling, nagtagumpay sa buhay, at naging masuwayin ka sa magulang mo, tandaan mo, hindi magtatagal yan. Babawiin ng Diyos. Babawiin ng buhay. Hindi magtatagal. Yung dapat ay magtagal sa buhay mo. Ayan, walang anak. Yung magtatagal ang yaman, nang dahil sa yaman, naging mas mababa ang tingin mo sa magulang mo. Walang anak ang nagtatagal sa tagumpay, nang dahil sa tagumpay, naging mababa ang pagtingin mo sa magulang mo. At walang anak ang nagtatagal ang husay sa buhay na naging mababa ang pagtingin sa magulang.